magandang gabi po. Magandang gabi, Pastor Claude. Kumusta na? Nasaan ka na? Sana'y maayos ang iyong pagbiyahe. Okay, magandang gabi po, Ate Alma. Sa inyong lahat dyan, nawa ay maayos ang inyong kalalagayan. Medyo malakas ang ulan. So tayo po'y magpapatuloy sa ating regular na pag-aaral, ang ating nga pong daily devotion. At pansamantala, ako muna ang mangunguna sa gabi pong ito. Medyo natagalan na nasilo sa biyahe si Pastor Claude. So, atin po ipagpapatuloy ang ating gawain. Hindi po kinakailangang matapos o mawala ang gawain. At nandito naman tayo para makapagpatuloy sa ating pag-aaral. So, sa gabi pong ito, pagpapatuloy natin, tayo po ay nasa Isaiah chapter 40 pa rin, verses 25 to 26. Yan. At itutuloy natin ang naiwanang talata ni Pastor Claude kagabi. Okay, so samahan po muna ninyo ako sa ating panimulang panalangin. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito, sa pagpapatuloy na ibinibigay mo sa amin sa pag-aaral na ito, sa pagbibigay mo ng maayos na koneksyon ng internet, sa oras at panahon na pinagkaloob mo upang kami makapagpatuloy na mag-aral. At sa mga kapatiran na nakakasama namin patuloy, nagtitiyaga, nagbibigay ng panahon upang matuto ng iyong mga salita. Patuloy mo kami pagpalain sa gabing ito, Ama, maunawaan namin, matalakay namin at makita namin ang kahalagahan, kagandahan ng iyong mga salitang ito. Tulungan mo kami at gabay at pagpalain, Panginoon. Ikaw po ay aming maparangalan sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat, sa pamilya ni Ate Alma. Nawa ay kasamang nakikinig, nag-aaral ang bawat isa. At syempre si Pastor Claude na pansamantalang mukhang naipit sa traffic, no? Syempre malakas ang ulan at pag lumakas ang ulan, humihina ang takbo ng mga sasakyan kasi that is for safety reason. Okay, makakasama ko dito sa church si Princess. Yan, tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral at atin ngang tatalakayin ang verses 25 and 26 na talaga namang kagaya ng mga natalakay kagabi at ng mga nakalipas na araw, nagpapakita ito ng napakagandang katangian ng Diyos na hindi natin kayang maunawaan, unfathomable, talaga hindi natin mahukay, hindi natin maipaliwanag. Ano bang klaseng Diyos ito? No? Talagang grabe ang sitwasyon, grabe ang kaniyang katangian, walang maikukumpara sa kaniya. Kaya kung familiar po kayo, yung awitin, yung mga singers natin dyan, yung awiting Indescribable ni Laura Story, napakaganda po nito. Inawitin ito ni Chris Tomlin. So talagang napakalalim, ano? Mamaya merong isang part ng kanta na mababanggit natin at tumutugma dito sa nilalaman ng mga talata. Okay, hayaan nyo munang basahin ko muna to. Maganda ay meron din kayong hawak na Biblia para makita din ninyo at mabasa eksakto kung anong binabanggit dito. Sa verse 25, ang sabi dito, kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Verse 26, tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kaniyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Naalala ko sa isang pagkakataon na kami ay I think nandun kami sa Mindoro, kami ay tumatawid sa Nauhan Lake, no? Galing sa isang pagmimisyon. Biglang ipinos sa amin ni Pastor Tony yung isang katanungan, anong isang bagay na pwedeng magpatunay sa katotohanan ng Diyos? Magandang gabi, Sam. Salamat at nag-join ka at andyan, no? Okay. Pastor Sammy. Okay. Ang isang bagay na pwedeng magpatunay sa katotohanan ng Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng tao, yung kanyang paghawak sa mga heavenly bodies. May mga galaxies, may mga stars, constellation, at yung iba't iba pang mga planeta. Mamaya matatalakay din natin iyan. Lahat ito'y hawak-hawak ng Diyos. At kung hindi ito hahawakan ng Diyos, ang lahat ng ito ay babagsak sa ating planeta at hamak na napakaliit ng Earth.
Kung ikukumpara sa mga heavenly bodies na ito, siguradong tayong lahat ay matatabunan. Ayan, okay. So, yun po, napakaganda at noong magandang gabi, Sister Jane. Salamat sa iyong pagsama. Welcome na welcome kayong lahat. Noong Sunday, tinalakay natin ang mga katangian ng Panginoong Hesus. At nakita natin doon sino siya, ano ang kaniyang mga katangian using the 7 I ams sa Ebanghelyo ni Apostol Juan. This time, sa mga nakarang pag-aaral natin sa Isaiah, tinatalakay naman natin sino naman ang Diyos. Ano ang kanyang mga katangian. Actually, yung mga nakalagay dito sa Isaiah at sa ibang aklat sa Bible, tungkol sa katangian ng Diyos, these are not exhausted characteristic. Ibig sabihin, hindi ito naglalaman ng buong katangian ng Diyos. Hindi kasi natin kayang ipaliwanag ng buong buo ang eksakto, detalyado, at kompletong katangian ng Diyos. Kaya nga, indescribable, unfathomable, incomprehensible, no? Walang sino mang tao na po pwedeng makapagpaliwanag kung sino ang Diyos. Kaya nga dati, meron akong pinost na question doon sa ating a lesson doon sa paterology o yung theology proper. Ang sabi doon, can an infinite man describe the finite God? Yun bang naglalaho o natatapos na kaisipan at kaalaman ng tao ay kayang magpaliwanag dun sa katangian ng Diyos na hindi naglalaho? Definitely hindi natin kaya. We can discuss, pwede natin explain in a few sentences, in a few characteristics, pero hindi natin mapapaliwanag ng buong buo ang katangian ng Diyos. At yun nga tinatalakay dito. So I think simula pa doon sa verse, yung kahapon, verse 23, tinalakay na yan. Magandang gabi, Pastor Nanding, salamat po sa inyong uling pagsama. Okay, ang sabi doon, ang verses 25 to 26, ay nakatutok sa walang katulad na kapangyarihan at karunungan ng Diyos bilang lumikha ng sansinukob. Ang sa sinasabing sansinukob, ito yung buong mundo. Hindi lang buong mundo actually, kasi ang buong mundo tumalakay, ito tumutukoy lang sa earth, pero buong universe, no? Buong kalawakan. Ayan. Walang limit. Kahit ngayong kalawakan, hindi natin kayang sukatin. Ano ba yan? Gaano kalawak yan? Pero ang Diyos ay alam niyang lahat ito. So, ang mga talatang pinag-aaralan natin ay nagpapakita na ang Diyos ay higit pa sa kalawakan. Kasi siya ang lumikha ng kalawakan. Nagpapakita ito ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos bilang lumikha ng sansilukob. Partikular na ang mga bituin. Itinatampok nito na ang kapangyarihan ng Diyos ay walang kapantay at siya ay nagtataglay ng perpektong kaalaman at kontrol sa lahat ng nilikha. Kaalaman and control, wisdom, knowledge, wisdom, and control. The sovereignty of God holds everything. Kinukontrol niya lahat at walang sino mang natatapon malibang gustuhin ng Diyos. Pero sa dami ng tao sa mundo, sa dami ng planeta, sa dami ng heavenly bodies, lahat ay hawak-hawak ng Diyos. And yet sa aklat ng John, may sinabi pa doon na hawak-hawak na rin tayo sa kaniyang mga kamay at hindi tayo maaagaw ni numan. How powerful, how strong is these hands of God, no? Talagang hindi natin kayang ipaliwanag. Marami nang nag-attempt na magpaliwanag o sukatin ang kaalaman ng Diyos, mga atheists, kasi ay gusto nilang patunayan na hindi totoo ang Diyos. Sinukat nila, pinag-aralan, sinubok, pero lahat ng kanilang nababasang libro ay nagpapakita na yun ay nilikha lahat ng Diyos. So very limited ang kanilang resources. In the end, itong mga taong hindi naniniwala sa Diyos na nag-aral sa Kanya at gustong ibagsak ang mga katotohanan tungkol sa Kanya ay naging mga mananampalataya. Ayan. At hindi natin talaga kayang sukatin. Maraming mga Muslim, mga Islam na nag-aral tungkol sa Biblia, gustong alamin at kilalanin kung sino ang Diyos, gustong ibagsak. Pero bandang uli sila ay mga naging mananampalataya kasi nakita nila yung katotohanan tungkol sa Diyos. Ang mga talatang ito, 25 and 26,
ay nagbibigay diin sa walang katulad na kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Uncomparable to anything, to anyone, bilang ang lumikha at tagapagtaguyod ng sansinukob. Hindi lang siya nag-create ng mundo o ng sansinukob. Siya pa ang nagpapanatili nito. Sustenance, maintenance. Alam niya kung ano nangyayari sa bawat sulok. Alam niya kung anong mga abuses na ginagawa ng mga tao sa kanyang mga nilikha. At partikular na tinalakay dito at o binigyang diin ang kalawakan ng cosmos. Pag sinabing cosmos, ito yung universal part. Ito yung nasa itaas, cosmology. At mga bituin, heavenly bodies. Yan. Okay, magandang gabi, Sir Irene. Salamat sa iyong pagsama. Binibigyang diin nito na ang Diyos ay natatangi. Distinct from anyone. Hindi katulad ng ibang nilalang at ang kanyang pangunawa ay lampas sa pangunawa ng tao. Nobody can describe the full knowledge of God. Kaya doon sa verse 25, sinasabi doon yung rhetoricang mga tanong. Pag sinabi natin rhetorica, ito'y series of questions na may malalim na ibig sabihin. So rhetorical questions ang binabanggit dito. Para mga makata at malalalim na katanungan. Ang sabi doon, kanino mo ako ihahambing? O sino ang aking kapantay? Sabi ng banal. Ang tanong na ito ay nagbibigay diin sa pagiging natatangi ng Diyos, special and distinct. Kahit na yung salitang special, kahit yung salitang distinct, hindi pa rin yung sapat para ipaliwanag ang katangian ng Diyos o ang kanyang pagiging Diyos. Ito'y nagsasaad na walang sino man ang maihahambing sa kanya o maituturing na kaniyang kapantay. Ang pariralang banal ay higit na binibigyang diin ang kanyang moral na pagiging perpekto at iba pa. Binanggit doon sa talatang 25 ang katangi-tangi at kawalang katulad ng Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 46 verse 5, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Yan, katulad din ng binabanggit ito sa talatang 25. Nagtatanong ang Diyos, kanino mo ako ihahambing? O sino ang aking kapantay? Well, ang talatang ito o ang mga tanong na to, rhetorical questions, ay tumutukoy at tumutugon sa pangkalahatang tema o konteksto ng chapter 40. Kasi dito sa chapter 40, pinapakita dito yung Diyos na maaasahan, Diyos na walang limit ang kapangyarihan, at Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Siya ang gumawa, lumikha ng lahat ng bagay, siya ang nagpapanatili, siya ang nagbibigay ng pag-asa. Siya ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos ng kinabukasan, at Diyos ng buhay o ng panahong walang hanggan. Siya is the God of the previous centuries and generation and up to eternity. Yan. Muli, ang mga tanong na ito ay nagbibigay diin sa kakaiba at walang katulad na kalikasan ng Diyos. Hinahamon nito ang ideya na ang anumang makalupang nilalang o konsepto ay hindi maihahambing sa Kanya. Walang pwedeng tumapat o magpakita ng anumang pagkakatulad sa Kanya. Nako, napakalayo at hindi natin kayang tapatan ang kapangyarihan, karunungan at ang lahat ng mayroon ang Diyos. Kaya ngayon sinasabi ng mga atheist na hindi totoo ang Diyos, isang malaking kahangalan. Dahil yung word na Diyos, it speaks of authority. Nandun na lahat yun. Kaya sa totoo lang po ay nung ako'y maging mananampalataya, buhat sa sitwasyon na hindi ako naniniwala sa Diyos, talagang kulang na lang umiyak ako at tumagulhol at gumapang sa kaligayahan na naramdaman ko dahil nakilala ko kung gaanong katotoo ang Diyos. Kasi dati, hindi namin pinag-aaralan, hindi pinag-uusapan at napakalimitado ng kaalaman. So talagang napakalaking biyaya ng Panginoon. Mga kapatid na kasama kong nakikinig dito, and magandang gabi, Tess, sa inyong lahat dyan.
Napakalaking bagay na tayo'y naging mananampalataya, tayo'y pinili ng Diyos, itinalaga niya sa ganitong uri ng paniniwala. At ito ay nagpapakita na tayo ay very special sa special na Diyos. Kung ang pupili sa atin, kung ang pipili sa inyo, ako lang bilang pastor nyo, walang kwenta yun. Sino naman ako, di ba? Pero ang Diyos ang pumili sa atin. Ang Diyos ang nagtalaga sa atin. We were chosen out of the many para tayo isang butil ng buhangin na pinili doon sa mga buhangin sa dalampasigan. Magandang gabi, Sister Ana. Salamat sa iyong pagsama uli sa ating gawain. Okay. Ang talatang 26 naman ay nagtuturo sa nakikinig na tumingin sa langit at isaalang-alang ang kalawakan ng nilikha. Langit, no? Well, hindi natin masabi alin bang partikular na langit. Yun palang napakalawak eh. 'Di ba? Hindi natin kayang sukatin alin bang partikular na lugar sa langit. Yun pa lang, 'di ba? At yun ay susukat. Pwede mong masabi na, ito, ganito kalawak ang Diyos. Pero ang sabi sa description nito, higit pa doon sa nakikita natin sa langit ang Diyos. Higit pa sa kalawakan na yan ang Diyos. At ang buong kalawakan na yan ay hawak-hawak ng Diyos. Sabi, no? Yan. Muli tinatampok nito ang tungkulin ng Diyos bilang lumikha at tagapagtaguyod ng makalangit na kaharian na inilalabas ang mabituing kalawakan. Sa awiting indescribable, nabanggit ko kanina, ito yung ilang lyrics. Ang sabi doon, indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing God. Sa Tagalog, hindi mailalarawan, hindi mapipigil. Inilagay mo ang mga bituin sa langit at kilala mo sila sa pangalan. Kahanga-hanga ka, O Diyos. Sa science, pinag-aaralan natin yung iba't ibang constellations, iba't ibang grupo ng mga bituin. Meron pang iba't ibang galaxies. Sister Jane ay science teacher yan eh. Yung mga chemicals na makikita sa iba't ibang chemistry major si Sister Jane. Posibleng alam niya itong mga bagay na ito. Si Sammy, si Pastor Sam ay estudyante, nandiyan si Princess, si Abby, o sino pang ibang estudyante. Ang science ay isa sa paborito kong subject nung ako'y nag-aaral at napag-aralan namin itong mga bagay na to. Pero talaga namang napakahirap tandaan. Pag summer, makikita mo yung kalawakan, napakaraming bituin. May hugis star, may hugis ganito, iba't ibang hugis. Minsan ina-attempt nating bilangin o nasan yung ganito pero hindi natin kaya. Pero this is the wonder of all the wonders. God knows each of those stars, each of those galaxies and constellation. Kilala niya by name. Yun ang sinasabi dito sa awiting indescribable. Talaga hindi natin masukat kung anong kapangyarihan at karunungan ng mayroon ang Diyos. Alam ng Diyos ang bawat isang bagay sa kalawakan. Gaya ng bituin, mga constellations at galaxies, yung mga meteors, yung mga asteroids, yung mga planeta, yung 9 na planeta na pinag-aralan natin, sabi nila may iba pang mga planeta na nagkalat sa kalawakan, pero hindi na natin alam iyon. Alam ng Diyos yung sukat ng kalaliman ng mundo, di ba? May 3 layer ang Earth, ano ba yan? Yung crust, mantle, at saka nakalimutan ko na yung isa. So, i-remind nyo na lang ako. Pag-aralan nyo na lang. No? Medyo nawala na ako. Pero alam ng Diyos yung sukat noon. At siya ang lumikha ng lahat ng bagay na iyon. Okay. Binibigyang diin din ng imaheng ito ang kapangyarihan, kaalaman at pansin ng Diyos sa detalye. Yung malasakit ng Diyos sa mga bagay na ito. Na nagpapakita na hindi lamang siya makapangyarihan. Kilala at nalalaman din niya ang lahat ng kanyang nilikha. Sa dami nito, no? Siya ang nagpapanatili sa lahat ng ito. Alam at kilala ng Diyos. Ngayon ang tanong, tayo kayang mga tao, hindi niya kilala. Kung yung mga bituin, kung yung mga heavenly bodies, alam at kilala ng Diyos, paano na kaya kayo tayong tao? Hindi ba higit na mas mahalaga tayo kaysa sa mga heavenly bodies na yan? So siguradong tayo mismo ay kilalang kilala rin ng Diyos.
Siguradong kilala niya tayo, alam niya ang ating pangalan. Kahit na sinong nagbigay sa atin ng pangalan, kahit na may alias pa tayo, kahit na nagpalit pa tayo ng pangalan, may pinagtataguan, nagpalit ng identity, definitely kilala at alam tayo ng Diyos. Alam niya ang ating buhay, alam niya ang ating pagkatao, alam niya ang likaw ng ating bituka, ang tibok ng ating puso. Alam niya kung sinong tinitibok ng ating mga puso, kung sinong itinatangi at kung sino man. Kung tayo'y galit, natutuwa, kung masaya, malungkot. Alam niya rin kung kanino tayo nagagalit, kung kanino tayo naiinis. He knows everything. Okay? Alam niya ang takbo ng isip natin. Alam niya kung paano nakaikot yung ating mga utak. At alam niya kung merong isang part ng utak natin na hindi na gumagana. Alam niya kung nasisiraan na tayo ng pagkautak natin. Lahat ay alam ng Diyos, no? Alam niya kung mayroon tayong problema at mayroon tayong pinagdaraan ng kabigatan. Alam niya rin ang mga pangarap at naisin natin sa buhay na ito. Alam niya rin kung paano ito ipapatupad o tutuparin o ibibigay sa atin. Ang verse 26 ay nagpapakilala ng kapangyarihan at kaalaman ng Diyos sa paglikha. Sabi sa Psalms 89 verse 1, "Pag-ibig mo, O Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin." This is a song of praise. Kasi nalaman ng sumulat ng salmo na to kung gaanong kadakila, kung gaanong kamakapangyarihan sa Diyos, ang Diyos. Wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi papurihan siya. Yung ating mga ginagawa dito sa mundo na pagsamba, pag-aaral sa daily devotion, pag-awit, lahat ito ay kapiraso lang. Hindi pwedeng itumba sa kadakilaan ng Diyos. But still, ito lang ang kaya nating gawin. So kung ano ang kaya nating gawin as a way to worship God, ay ibigay na natin ng buong buo. At least kahit papaano may magawa tayo sa bilang tugon, bilang pagpupuri sa Panginoong Diyos. Minsan, yung ating mga ginagawang papuri half-hearted pa rin no? Later on sa ating sistema, matatalakay at ipipreach ko yung half-hearted Christianity. Siguro kilala ni Pastor nandun si Jonathan Edwards, no? In the hands of an angry God, something like that, so matatalakay natin yan. Tumutukoy sa isang hilaw at kalahating pagpupuri sa Diyos. Ayan. Oy, meron tayong bisita, si Pastor June Selyesa. Magandang gabi, kapatid Pastor. Salamat na padaan ka sa ating pagtalakay. Si Pastor June ay misyonero doon sa Rizal, Laguna. At ito'y kaibigan ni Pastor John. Ayan, magkakasama kami sila noon sa batch doon sa church planting sa Talisay. Okay. Ayan, Isaiah chapter 42 verse 5. Buhat sa magandang balita, Biblia. Ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang lingkod. Sa Isaiah 66 verse 2, "Sa lahat ng bagay ako ang may likha," sabi ni Yahweh, di ba? "Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi. Sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod." Ayan, so makikita natin, tayo na inilikha ng Diyos. At natutuwa ang Diyos pag tayo ay sumasambat nagpupuri sa Kanya, pag tayo ay naglilingkod sa Kanya. Inutusan ng Diyos ang mga tao na tumingin sa langit. Yun ang binabanggit sa verse 26. Isaalang-alang ang kalawakan ng kosmos o nung kalawakan. Tinanong niya kung sino ang lumikha ng lahat ng bituin, na binibigyang diin na siya ang pinagmulan ng lahat. Nagpapakita na sino mang titingin sa kalawakan ay hindi kayang ipaliwanag gaano ba kalawak, kamakapangyarihan itong Diyos na ito. Talagang hindi natin kayang ipaliwanag. Ngayon, kung ating dadalhin sa mga praktikal na aplikasyon,
Ipinapahiwatig ng mga talatang ito na ang walang katulad na kadakilaan ng Diyos, walang sino man ang maihahambing o maituturing na kapantay niya, incomparable to anyone. Ang tungkulin ng Diyos bilang manlilikha ng langit at lupa, again, walang kayang gumawa ng kapareho ng kaniyang ginawa. Ang tao pwedeng gumawa ng magagandang bagay sa mundo, pero sa isang pitik ng Diyos, pwede niyang wasakin ang lahat at pwede niya uling itayo. Pwede niyang i-restore ang mga nasirang infrastructure, pwede niyang i-restore kahit yung mga nasaktang puso, mga nawasak na damdamin, mga nasirang relasyon. Kayang-kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay na ito. Ang malalim na kaalaman ng Diyos sa paglikha ay sumasakop hindi lamang sa tao, hindi lamang sa heavenly bodies. At ito'y nabasa natin sa Genesis, kung paanong pinaghiwalay ng Diyos yung liwanag at dilim, yung lupa at ang tubig, inilagay niya sa isang parte yung lupa, sa isang parte yung tubig. So, kung paano niya binigyan ng pangalan at ng katangian ng bawat hayop, kung paano niya nilikha ang tao, paano niya pinanatili ang tao, paano siya nag-provide ng pangangailangan ng tao, paano tayo nakarating sa ating kalalagayan sa kasalukuyang panahon. Nung tayo'y nagkasala, paano tayo iniligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan. At paano niya pinapanatili ang buhay natin bilang mga mananampalataya. Ayan po. Okay, at paano buhay natin sa kinabukasan? Ano nag-iintay sa atin sa kalangitan? Paano gagawin ng Diyos pag tayong lahat ay nasa langit na? Lahat ng ito, hindi natin eksaktong masasagot. But Lord, our God, our magnificent God, our incomprehensible God can explain all of this. He knows everything about. He can answer all these things. Tayo hindi natin kaya. Oh? And then, ang Diyos ay lamang at higit sa lahat ng bagay. Higit sa pangunawa ng tao. Hindi natin kayang ipaliwanag, alamin, or sabihin, or i-discuss ang spesipikong katangian ng Diyos. Muli, ang mga talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos na naghihikayat sa pagpipitagan at pagkamangha. Nagbibigay din sila ng kaaliwan at katiyakan na itinatampok na ang Diyos na lumikha ay at nagpapanatili sa malawak na sansinukob ay malapit ding kasangkot sa kaniyang mga tao. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay kaugnay sa kaniyang naging paglikha sa atin. Sabi nga doon sa, I think sa Jeremiah, alam niya yung bilang ng buhok natin. Alam niya kung ilan yung puting buhok ko, ilan yung itim, at lahat pa. Alam niya lahat ang bagay na ito. So, ngayon, kung ating ilalapat sa ating praktikal na buhay, dahil tayo ay kaugnay ng Diyos, dahil tayo'y nanampalataya sa Diyos, anong pwede nating asahan sa Kanya? Actually, pwede tayong magmalaki. Pwede tayong maging proud. Kasi yung Diyos na makapangyarihan na walang pwedeng tumapat, walang pwedeng makapagpaliwanag at makapagsabi kung sino siya, ay kasama natin. Siya ang nagbibigay buhay sa atin. Ibig sabihin, yung meron tayo ay lahat nagmula sa Diyos. At walang pwedeng magmaliit o magpabagsak sa atin. Bakit? Ang sabi sa Romans chapter 8, sino ang makakalaban sa atin kung ang Diyos ay kakampi natin? Who can be against us if God is with us? Kakampi natin ng Diyos. At sa John 1:12, tayo anak ng Diyos. Therefore, nasa atin ang proteksyon ng Diyos. Ang dami pang katangian na pwede nating sabihin. Mga kapatid, nagpapatunay lamang na tayo'y mahal ng Diyos, na tayo ay pinangangalagaan niya. Ito, mga kaalaman at katuruan na to, dapat magbigay sa atin ng moral, magbigay sa atin ng motibasyon, totoong motivation, spiritual and biblical motivation, hindi material motivation. Anong klaseng motivation ito? Na tayo'y manatili sa Diyos, maglingkod, magbigay ng karangalan, patuloy na mag-aral ng Kanyang salita, patuloy siyang kausapin sa pamamagitan ng pananalangin. Bakit? Our God deserves all these glorifications, no?
siya lang ang karapat dapat nakapaskil dito sa dingding natin, no? Yung 1 Corinthians 10:31 ba yan, no? Ang sabi doon, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, ay gawin ninyo ito bilang pagbibigay ng karangalan sa Panginoong Diyos. Yun lang ang pwede natin gawin. Although yun pa lang hindi natin kayang tapatan ang karunungan ng Diyos, but still, we need to do at least. Kaya mga kapatid, ang tanong, anong ginagawa mo sa Panginoon bilang pagpaparangal sa Kanya? Karamihan sa inyo dun ay talented sa pag-awit, sa pagtuturo, sa pangunguna, marami pang bagay na kaya nyong gawin. Kanina, inabutan ko at nakasama ko partly doon sa practice ng mga singers dito sa Touching Lives. At wag naman lalaki ang ulo ng mga singers, nandiyan si Ate Alma, si Princess, si Sammy, si Abby. Talagang sabi ko, ilalaban ko talaga kasi dinig ko kung gaano kagagaling kumanta, gaano kaganda ang boses. Saan ba nagmula ang boses na yun? Hindi ba sa Diyos? Hindi naman yan nagmula sa inyo Hindi dahil si Ate Alma ay magaling kumanta at si Abby, si Sammy ay anak ni Ate Alma, si Princess ay pwede rin maging anak ni Ate Alma. Nagagalit yan. Hindi po mana-mana ang boses. Pero yung genes na nananalaytay sa kanilang mga ugat ay nagmula sa kanilang ina, syempre. Pero saan nagmula ang talento at kagalingan na ito? Syempre sa Panginoon Diyos. Siya ang nagbigay. Kailangan lang natin dapat itong parangalan, dapat natin itong alagaan. Dahil ang pag-aalaga sa mga bagay na to ay isang paraan bilang pagtingin, paggalang, pagrespeto sa kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Ayan. Okay. Well, alam niyo, dami ko nang sinasabi, ang dami ko nang nabanggit, pero parang kulang pa. Talagang kulang mga kapatid. Hindi ko talaga kayang ipaliwanag ng buong buo gaano kabuti, gaano kalawak ang karunungan ng Diyos. Baka meron kayong gustong i-share na i-type nyo dyan na pwedeng magparawak pa sa kaalaman. Si Pastor Nanding, si Pastor June, Pastor Claude. Well, mga kapatid, isang bagay lang. Ang Diyos ang pinakamabuti, pinakamatalino. Ang Diyos ang pinaka sa lahat ng pinaka. Hanggang doon tayo. So, dapat nating balik-balikan, dapat nating parangalan ng Diyos. Sa mga pagkakataong nakakaranas tayo ng problema, kabigatan, may mga pagdududa, may mga pagtatanong, lagi mong balikan ang mga talatang ito. Ang Diyos ay Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Idulog lang natin sa Kanya. Sabihin lang natin sa Kanya at siguradong siya'y may katugunan sa bawat bagay na ito. Well, sa haba ng panahon, ako'y naglingkod sa Panginoon. Si Pastor Nanding, mas mahaba ang panahon niyan sa paglilingkod sa akin sa Panginoon. Pero sigurado, kung may isang bagay akong pwedeng ipatotoo sa inyong lahat, yan ay ang pag-ibig, pagkalinga, pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos. Naramdaman ko, naranasan ko to simula noon, sa kasalukuyan at sigurado akong sa mga susunod pang panahon. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na hindi ako nakakaranas ng kabigatan, hindi ako nakaranas ng kahirapan. Well, alam ninyong lahat kung ano yung mga pinagdaanan ko, mga naranasan ko. Pero sa kabila ng lahat na yun, nananatili ang pag-ibig, pagmamahal at paghawak ng Diyos sa akin. At sigurado ako na sa inyong lahat din. Meron akong nakitang bago dito, si Pastor Dinar. Salamat Pastor Dinar. Napadaan ka sa ating pag-aaral. Okay. So, si Nanay Ching, nandiyan din pala. Magandang gabi po. So, yun mga kapatid. Panghawakan natin. Kumapit tayo, mangunyapi tayo sa kapangyarihan at kakayahan at katangian ng Diyos na hindi natin ipapaliwan. Magandang gabi, Brother June Flores Barotag, kamag-anak po ito ni Sister Ana. Magandang gabi po, salamat sa inyo pong pagsama sa aming pag-aaral. Mga kapatid, huwag tayong magduda, panghawakan natin. Huwag tayong tamarin, huwag tayong masanay sa mga attitude na mali ng mga mananampalataya. Kasi nakakahiya sa Diyos. Ibinigay na niya lahat Kinukontrol niya lahat, tinuturuan niya tayo
sa lahat ng mga bagay na ito. Isang bagay lamang ang dapat nating gawin. Sambahin natin siya, parangalan at paglingkuran. Manatili tayong nakakapit at tapat sa paglilingkod sa Kanya. Okay, so salamat mga kapatid. Hanggang doon lang po ang ating talakayan. Hindi natin kayang ipaliwanag ng buong buo o mga katangian ng Diyos. Pwede naman kayong mag-share at pwede kayong magdagdag pa sa ating GC. Kung meron po kayong mga katanungan pa, mga pagdududa, mga bagay na kailangan pa at gusto pang linawin, mag-message lang po kayo dito sa ating talakayan sa comment na sa video, or pwede nyo akong i-message personally, pwede rin si Pastor Claude o kahit na sino dito sa ating GC. Magandang gabi, Malcolm. Salamat, napadaan ka. Bagamat tapos na kami, i-review mo na lang ang video. Si Malcolm ay kasama nating misyonero, young people doon sa Tracy Martires. Yan, siya ay membro ng Calvary Chapel, Tagaytay City. Salamat kapatid, anak, sa iyong pagsama. Okay, so, salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa gabing ito. Wag nating kakalimutan, ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na nagmamahal sa atin ay tunay na Diyos na may katangian na hindi natin kayang ipaliwanag, hindi natin kayang sukatin. Ibig sabihin, matatag ang ating sinasandigan. No, sabi dati, para ka nakasandal sa pader sa Metro Bank. Ito, higit pa ito. No? Ang Diyos ay Diyos at hindi niya tayo iiwanan. Ang kalinga, pagmamahal, pagmamalasakit ng Diyos ay ating mararamdaman. Tayo lamang ay manatili sa Kanya na sumasamba at nagbibigay kapurihan at karangalan. Uli po, salamat mga kapatid sa inyo pong pagsama. Samahan po ninyo ako sa ating panghuling panalangin. O Diyos na dakila sa lahat, Diyos ng mundo, Diyos ng kalawakan, Diyos na napakabuti at Diyos na talagang kahanga-hanga. Hindi namin kayang ipaliwanag at sabihin, hindi namin kayang maunawaan ang kabutihan at kadakilaan mo. Panginoon, nag-iisa ka sa mundo, nag-iisa ka sa kalawakan, nag-iisa ka sa buhay namin. Panginoon, maraming salamat dahil sa kabila ng kalawakan, ng hindi kayang ipaliwanag na kabutihan at karunungan mo, pinili mo kami. Dinala mo kami sa iyong paanan at ngayon pinapanatili mo kami, binigyan mo kami ng kaparaanan, ng pagkakataon na sumamba at maging anak mo. Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Patuloy ka pong mangusap at magturo at gumabay sa aming lahat, ang mga nakasama namin sa gawain pong ito, maging ang mga pamilya namin. Patuloy mo kaming samahan at hawakan, Panginoon, upang huwag kaming maligaw, upang kaming manatiling nakakapit sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos. Bili namin iniaalay sa iyo ang karangalan, ang kapurihan. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Salamat po mga kapatid. Salamat sa inyo pong pagsama. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingat po sa biyahe, Pastor Claude. Sa inyo pong lahat. Si Juana Inalay, Pastor Claude, Malcolm, salamat, Pastor June, si Brother June Flores, Barotag, syempre si Sister Ana, si Pastor Nanding, si Pastor June Siliesa, si Ate Jane, Sister Jane sa Mabini, syempre pamilya ni Ate Alma. Salamat po sa inyong lahat. At si Princess nakasama ko dito sa church. Magandang gabi mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye.